Grabe, umabot nga ng 4 na kilos itong binili naming eel or igat sa dagat. Ang tawag dito ay marine eel or tinatawag itong pike conger eel. Specifically, ang tawag nito sa internet nakita ko ay dagger tooth pike conger eel, igat. Finilay ito ni tatay, hiniwa niya ng sakto lang at ibinabad namin sa suka na may bawang na may paminta. Yung iba binilad, yung iba prinito at inulam namin. Grabe, 3 to. Yung dalawa, tig 1 kilo. Yung isa naman umabot ng 2 kilo. Ang bili nga pala namin dito ay 350 plus pesos. No? Hindi ko na matandaan kung ano yung butal or kung magkano yung butal. Pero ganun lang siya kamura dito guys. Bali umabot ng 4 na kilo to. Pero 350 plus lang siya. Diba mura na? Lahat nga pala ito, yung 3 na ito ay chachap-chapin na kasi kailangan mabilad na yung iba tapos yung iba naman ay uulamin namin. Ang ginawa ni tatay dito sa tira ay ginawa naming picadillo or yung isda na ginataan. Pero ingat lang kasi mataas sa cholesterol yun. Nakita nga pala namin tatay na may kinain tong isda. Bali 3 yung isdang kinain sa magkakahiwalay na isda. Kinakain kasi nila yung mas maliliit na sukat na isda kasi predator tong eel na to eh. So ang kinakain niya yung isdang maliliit sa kanya. Ito nga tuloy na hinihiwa namin kasi kailangang maibilid na agad to bago pa sumama ang panahon o kaya umulan kasi dapat i-take advantage na yung mainit yung panahon para mabilad ng gusto at ng hindi uurin. Kasi ito hindi pwedeng patagalin to, dapat i-consume agad kasi pag pinatagal pa to sa lalagyan, halimbawa na bilad mo ay uuurin to. So hindi mapapakinabang. Dito kasi sa amin sa Sorsogon kahit na summer, meron time na umuulan tuwing gabi o kaya naman sa madaling araw. Kaya ganon, minsan sa tanghali umuulan din. So di natin sure yung panahon kaya dapat mabilad agad. Ito na nga yung last one, umabot ng 2 kilo mahigit ito. Yan, ito yung pinakamalaki sa 3. Totoo nga niya, natatakot ako sa mukha ng isdang to pero syempre kailangan i-try para matikman natin kung ano ba ang lasa ng mas malaki. Kasi kadalasan nung bata pa ko ang natitikman ko nito ay yung maliliit, yung tinatawag na ubod, piniprito or prito lang naman talaga ang luto namin dito kasi mas mabilis siyang manguya kapag prito pati. Para yung tinig ay crunchy na rin at pwede mong nguyain. So hindi babara sa lalamunan, hindi ka matitinig kasi pwede mo nang nguyain at crunchy na siya. Ito na nga yung last at chinap-chap na ni tatay para matapos na. Pero wait a minute, meron pa rin itong mga laman sa loob. So ito nga nakita namin ulit na merong isda na namang kinain. Yan, ang taba niya, akala nga namin ano siya may buntes o yung may piga na tinatawag, yung mga itlog. Pero nakita namin na meron itong isda pa rin sa loob kasi medyo mataba kasi siya o malaki siya kaya kailangan niyang mag-imbak ng pagkain sa loob. Kung maglilinis pala kayo nito kapag nakabili kayo sa palengke ay mag-ingat kayo sa ulo nito lalo na sa ngipin kaya nga tinawag itong dagger tooth pike conger. Actually yung humuli nito ay nasugatan dahil syempre sa ulo kasi ito hinahawakan, wala ka namang ibang hahawakan kasi medyo slimy siya medyo parang may laway yung katawan niya kaya hindi mo siya mahahawakan sa katawan or kaya naman dudula siya. Kaya ang tendency 'di ba sa ulo natin hahawakan dun sa may bunganga matalim siya kaya nasugatan siya. So Kinain. ito ang kinain niya. Ay, parte mo. Bulok na. Isda. Kinain niya yung isda. So, kung hindi ka sanay maglinis ng isda, kagaya nitong eel na to, pag may delikado, kagaya ng ngipin na matatalim, ay palinis mo lang sa palengke, ipaputol mo yung ulo, alis mo yung mga part or body parts na medyo delikado at makakasugat sa'yo. Okay? So, dito nga, nakikita natin yung kinain niya, no? Medyo bulok na yung isda na kinain niya. Kaya nakikita natin na medyo naglalagas na yung isda. Ayan, 2 nga yung kinain ito. Ito yung ikalawang isda na kinain niya. Medyo natudurog na sila sa loob ng katawan niya. Ito na nga ang ating finished product and ang gagawin namin dito ay fillet at ibababad sa suka na may bawang at may paminta. Pagkatapos nga ng pag-chop-chop at pag-alis ng mga bituka, ang sinunod na ni tatay yung pag-fillet. Pero bago niya tuluyang i-fillet ito ay inilis niya muna yung gitnang buto. Dahil malaki na to, matigas na rin yung buto nito at delikado kapag matinik. Kaya dapat alisin para boneless yung ating product dito. Yung pinagtanggalan nga, yung buto ay pwede mo pa rin pakuluan para pampalasa sa iba. So, pwede mo siyang pakuluan at gawing broth pampalasa ng iba pang lutuin, diba? So, nakikita natin medyo mataba rin yung laman niya, no? Pero di ko na alam kung kagaya ito ng mga isda na may omega-3, kagaya ng herring fish at iba pang uri ng isda na medyo may good fat na tinatawag or may omega fatty acid yung maganda sa katawan yon, sabi ng mga doktor, diba? Siyempre, hindi rin naman lahat ng tao ay makakakain ito. Meron din sigurong may allergy dito, kaya ingat tayo at alamin natin kung pwede or bawal sa atin yung isda or eel or kahit anong lamang dagat na ating kinakain. Pagkatapos nga ay finilay na ito ni tatay at nilinisan niya ng maigi at hiniwa sa gitna at tamang sukat lamang para yung portioning ay sakto at equal. Pagkatapos ay binabad na namin sa may suka na mayroong dinikdik na bawang at paminta at pagkatapos ay prinito na namin, yung iba ay binilad. Abangan natin ang susunod na video, bibilad namin nitong eel. Salamat sa panonood.